Breaking news mga kabayan, Pilipinas, Amerika, Japan at Australia nagsanib puwersa sa West Philippine Sea. Pangalawang breaking news, Taiwan, bibili ng United States Air and Missile Defense Command System. Pangotra na nga ba to laban sa China? Pangatlong breaking news, American bombers nasa West Philippine Sea. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa pagpapakita ng lakas ng alyansa at tactical synergy, ang US B-1 Lancer bombers na isang staple ng American air power sa loob ng mahigit 5 dekada ay nakipagtulungan sa FA-50PH fighter jets ng Philippine Air Force sa isang key drill sa West Philippine Sea noong February 4. Kinumpirma ng tagapagsalita ng PAF na si Colonel Maria Consuelo Castillo ang matagumpay na pagpapatupad ng bilateral air patrol at photo exercise sa isang press briefing sa Camp Aguinaldo. Kasama sa exercise ang pagmamaniobra ng aircraft sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon kay Castillo, ang exercise ay naglalayong palakasin ang interoperability sa pagitan ng dalawang air forces habang ine-enhance ang air domain awareness at agile combat employment capabilities. Nagsama-sama ang aircraft sa west coast ng Pilipinas, habang ang mga ito ay lumilipad sa loob ng intensive military training area na kinabibilangan ng pinagtatalo ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Isinagawa ang joint patrol sa ilalim ng framework ng Mutual Defense Board Security Engagement Board na nangangasiwa sa military cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Gawa ng patuloy na mga aktibidad na ginagawa ng China, ang regional tensions ay tumataas din. Nilinaw ni Castillo na ang exercise ay nauna ng pinlano at ito ay hindi nakalink sa anumang specific recent developments. Wala ding Chinese aircraft o radio challenges ang nadetect sa panahon ng operasyon. Samantala, sa iba pang mga balita, ang Taiwan ay nahaharap sa patuloy na banta mula sa powerful neighbor nito na China. Iniulat na lumahok ito sa isang presentation ng United States Air and Missile Defense Command System. Nag-email ang Newsweek sa US defense contractor na Northrop Grumman at sa military ng Taiwan para sa isang komento. Samantala, ang militar ng China ay hindi rin kaagad tumugon sa isang comment request. Matagal nang kiniklaim ng China na ang Taiwan ay bahagi ng teritoryo nito kahit na hindi naman nila ito pinamahalaan. Ipinahayag din ng Beijing na inilalaan nito ang lahat ng pagpipilian laban sa Taiwan na tumatangging talikuran ang paggamit ng puwersang militar. Ang US ay inaatasan ng Taiwan Relations Act na bahagi ng One China policy nito na bigyan ng isla ng mga defensive arms, gayon din sa pagpapanatili ng sarili nitong kakayahan na labanan ang anumang pagtatangka na lutasin ang mga pagkakaiba sa buong Taiwan Strait sa pamamagitan ng peaceful means. Si Sean McLay, Director ng Business Development sa Northrop Grumman, ay nagsiwalat sa LinkedIn noong nakaraang linggo kung saan pinresent niya ang vision ng kumpanya sa isang connected battle space with integrated battle command system sa mga military officials sa Taiwan kamakailan lang. Batay sa Northrop Grumman, ang Integrated Battle Command System ay isang air at missile defense system na maaaring mag-integrate ng mga sensors at armas na hindi kailanman idinisenyo upang mag-work together sa isang command and control system na nagpapahintulot naman sa mga operators na mabilis na makita at makakilos batay sa data ng battlefield. Dagdag pa dito, nagkaroon naman ng productive discussion ang Air Force Air Defense and Missile Command na si Lieutenant General Liu Xiaotang at ang representatives ng Northrop Grumman tungkol sa value ng system kagaya na lamang ng Integrated Battle Command System sa pagpapalakas ng depensa ng Taiwan. Hindi kaagad naging malinaw kung saan at kailan mismo naganap ang presentation. Ayon sa post, ang mga pag-uusap na ito ay simula pa lamang kung paano tayo magiging mas malakas pag magkakasama. Sa iba pang mga balita,
Kahapon February 5, isang demonstration ang isinagawa kung saan isang panibagong pagkakaisa at paninindigan sa pagtataguyod ng free and open Indo-Pacific region sama-samang naglayag sa karagatan ng West Philippine Sea ang mga asset ng hukbong pangdagat at panghimpapawid mula sa Estados Unidos, Japan, Australia at Pilipinas. Ipinahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. ang pagsasagawa ng 6th Multilateral Maritime Cooperative Activity, ang una ngayong taon sa ilalim ng New Trump administration. Ang mga barkong pandigma at air asset mula sa 4 na participating nations ay nagsagawa ng mga drills at interoperability exercises, isang araw lamang matapos ang isinagawa ng Philippine Air Force at US Pacific Air Forces na Joint Air Patrol at Air Intercept Training Event sa lugar malapit sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc, kung saan gumagamit sila ng 2 B-1 bombers at 3 FA-50 fighter jet. Sinabi ni Browner na ang latest combined military exercise ay nagpapakita ng isang collective commitment sa pagpapalakas ng regional at international cooperation bilang pagsuporta sa isang free and open Indo-Pacific. Sinabi niya na ang mga unit ng hukbong pangdagat at panghimpapawid ng mga participating nations ay nagtutulungan upang mapahusay ang kooperasyon at interoperability sa pagitan ng mga armed forces. Pumasok na ba sa isip mo kung paano nakaka-impluwensya ang isang bansa sa iba pang bansa nang hindi gumagamit ng military force? Sa Asia Pacific, ramdam ang paglaki ng presensya ng China sa iba't ibang paraan, malayo sa battlefield. Ang Pilipinas, na may komplikadong kasaysayan, ay magandang halimbawa nito. Habang ang buong mundo ay nakatutok sa South China Sea, may ibang klaseng impluwensya na unti-unting nagpaparamdam. Ito ay tungkol sa mga subtle na paraan kung paano nagiging bahagi ang China ng lipunang Pilipino. Mula sa edukasyon hanggang sa mga business partnerships, kitang-kita ang impluwensya ng China. Kapag sinabi nating malakas ang isang bansa, madalas natin iniisip ang kanilang sandatahan. Pero ngayon, iba na ang paraan ng pagpapalakas. Ang soft power, isang salitang ginawa ni Joseph Nye, ay tumutukoy sa paghikayat sa ibang bansa na sundin ang gusto mo dahil sa kanilang paghanga sa iyo. Kasama dito ang pagpapalaganap ng kultura, palitan ng edukasyon at pagtulong sa ekonomiya. Magaling dito ang China at ginagamit nila ito para makuha ang kanilang mga layunin. Sa Pilipinas, makikita natin ito sa iba't ibang paraan. Mula sa pagbibigay ng scholarship hanggang sa pagtulong sa mga proyekto, aktibo ang China sa pagpapakita ng kanilang mabuting intensyon. Iba ito sa US na nakasalalay sa kanilang sandatahan at tulong. Kahit nakaalyado natin ang US, may advantage ang China dahil sa lakas ng kanilang ekonomiya. Matagal nang alam ng lahat na ang edukasyon ay isang malakas na paraan para makapag-impluwensya sa isipan ng mga tao. Alam ito ng China at nagawa na nilang makapasok sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pagtatayo ng Confucius Institutes sa ilang universidad sa Pilipinas. Ang mga institusyong ito na sinusuportahan ng gobyerno ng China ay nagbibigay ng mga klase sa Chinese language at kultura na nagpapalalim ng pagkaunawa ng mga Pilipinong estudyante sa China. Sabi ng mga sumusuporta dito, ito ay nagpapalaganap ng pagkaunawaan ng kultura. Pero ang mga kritiko ay nag-aalala tungkol sa kalayaan sa akademiko at posibleng impluwensya ng gobyerno ng China sa kurikulum. Bukod sa Confucius Institutes, nagbibigay din ang China ng maraming scholarship sa mga Pilipinong estudyante para mag-aral sa China. Ito ay nagbibigay ng mga oportunidad para sa edukasyon na nagpapakilala rin sa mga estudyanteng Pilipino sa mga pananaw ng China at posibleng magtaguyod ng mas malapit na relasyon sa China sa hinaharap. Ito ba ay isang mabuting palitan ng kultura o isang paraan para magkaroon ng henerasyon ang mga Pilipino na mas pabor sa China? Sa mundo ngayon na lahat ay konektado, malaki ang papel ng media sa paghubog ng opinyon ng publiko at pag-impluwensya sa mga pananaw. Alam ng China ang kapangyarihan ng media at aktibo itong nagpapalawak ng presensya nito sa media ng Pilipinas.
Iba't ibang paraan ito mula sa pag-invest sa mga Filipino media outlets hanggang sa pagpupromote ng mga kwento ng China sa pamamagitan ng kanilang state-run media channels. Isang nakakabahalang trend ay ang pagtaas ng pagmamay-ari ng mga Filipino media companies ng mga Chinese entities. May mga pangamba tungkol sa posibleng bias sa balita at pag-promote ng mga kwento na pabor sa China. Ang mga media ng China na kontrolado ng gobyerno, gaya ng Xinhua at CGTN, ay mas lumalawak ang impluensya sa Pilipinas. Madalas nilang ipinapakita ang mga tagumpay ng China pero hindi binabanggit ang mga sensitibong issue tulad ng human rights o problema sa teritoryo sa South China Sea. Ang pagtaas ng presensya ng Chinese media dito ay nagdudulot ng tanong sa kalayaan ng media at impluensya ng ibang bansa sa ating mga usapan. Hindi lang sa pambansang antas, kundi hanggang sa mga lokal na komunidad na nadarama ang impluensya ng China sa Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng mga investments at partnerships sa mga local government units o LGUs. Pinahahalagahan ng China ang pagsisimula ng mga ugnayan mula sa grassroots level, kaya aktibo sila sa pakikipag-ugnayan sa mga LGUs. Nag-aalok ng investments sa mga proyektong pang-infrastruktura, nagbibigay ng tulong, at nag-establish ng sister city partnerships. Tinatanggap ng maraming LGUs ang mga alok na ito dahil sa pangangailangan, hindi lang sa pambansang antas, kundi hanggang sa mga lokal na komunidad na nadarama ang impluensya ng China sa Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng mga investments at partnerships sa mga local government units o LGUs, sa pondo at pagnanais na makapag-attract ng foreign investment. Ngunit may mga pag-aalinlangan din ukol sa transparency at accountability ng mga partnerships na ito. Minsan, ang mga investment mula sa China ay mayroong limitadong konsultasyon sa publiko o pagsusuri. Bukod dito, ang biglang pagdagsa ng pera mula sa China sa lokal na politika ay nagdudulot ng pangamba ukol sa posibleng impluensya at korupsyon. Ang kultura ay isang malakas na paraan para magtaguyod ng pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansa. Pinapalaganap ng China ang cultural exchange program sa Pilipinas upang ipakita ang kanilang kasaysayan, sining at tradisyon sa mga Pilipino. Kasama dito ang sponsorship ng cultural performances, art exhibitions, language exchange programs at pagpapadala ng mga Chinese cultural delegations. Sa unang tingin, tila maganda ang layunin nito na palakasin ang ugnayan sa pagitan ng dalawang kultura. Ngunit may mga kritiko na nagpapahiwatig na bahagi ito ng strategy ng China para mapalakas ang kanilang positibong imahe at baliwalain ang mga posibleng issue. Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa shared cultural values at historical connections, layunin ng China na mapalapit ang loob ng mga Pilipino sa kanila. Habang positibo ang cultural exchange, mahalaga rin ang pagiging aware sa posibleng political influence nito. Ang pag-angat ng ekonomiya ng China ay may malalim na epekto sa global economy at hindi rin naiiwasan ng Pilipinas ang epekto nito. Ang China ngayon ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas at lumalaki ang kanilang mga investments sa bansa. Ang economic engagement na ito ay nagdadala ng oportunidad tulad ng economic growth, trabaho at infrastructure development. Nakakatulong din ang pagdagsa ng mga Chinese tourists sa turismo ng Pilipinas. Ngunit may mga pangamba rin ukol sa labis na pagdepende sa ekonomiya ng China. Sinasabi ng mga kritiko na ito ay maaaring magdulot ng economic coercion o pressure sa mga isyu ng bansa. May mga bansa na nakatanggap ng malaking tulong mula sa China tulad ng Sri Lanka at Djibouti. Pero may mga problema sila dahil sa utang na hindi nila kayang bayaran. Dahil dito, parang sila'y naging alipin ng China. Ang Pilipinas ay parang nagbabalancing act sa ngayon. Gusto natin maging malaya, pero kailangan din natin ang tulong ng China para sa ating ekonomiya. Kaya't praktikal tayo sa pakikitungo sa kanila. Nakikipag-usap tayo sa kanila tungkol sa ekonomiya, pero hindi natin pinapabayaan ang ating seguridad. Hindi madali ito. Malakas ang China at malaki ang kanilang epekto sa atin. Ang hamon sa atin ay protektahan ang ating mga interes habang iniiwasan ng conflict.
Importante na malaman natin ang opinyon ng mga Pilipino tungkol sa impluensya ng China sa atin. May iba't ibang opinyon ang mga tao tungkol dito dahil sa kasaysayan, kultura at kasalukuyang pangyayari. May mga Pilipino na natutuwa sa tulong ng China sa ating ekonomiya. Nakikita nila ang mga benepisyo ng mga proyekto tulad ng mga kalsada at posibilidad ng mas maraming negosyo at turista. May mga natatakot naman sa malaking impluensya ng China, lalo na sa South China Sea. Natatakot silang mawalan tayo ng kalayaan kung sobrang umaasa tayo sa ekonomiya ng China. May pagkakaiba rin sa opinyon ng iba't ibang edad tungkol sa China. Mas positibo ang tingin ng mga kabataan kumpara sa mga matatanda na may alaala pa ng mga dati nating problema sa teritoryo. Mahalaga na malaman natin ang mga opinyon na ito habang nagdedesisyon tayo dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa tungkol sa impluensya ng China sa atin. Ang relasyon ng China at Pilipinas ay komplikado at palaging nagbabago. May kooperasyon at kompetisyon, may mga shared interest at may posibilidad ng problema. Habang lumalakas ang China bilang malaking bansa, lumalaki rin ang epekto nila sa atin. Ang hamon para sa atin ay paano pamahalaan ang relasyong ito na makakatulong sa atin habang pinapangalagaan ang ating kalayaan. Kailangan natin ng balance, gamitin ang ating mga kaalyado, palakasin ang ating sarili at makipag-usap sa China ng may lakas at kalinawan. Ang kinabukasan ng relasyon ay depende sa maraming bagay tulad ng politika sa China, seguridad sa rehiyon at mga desisyon ng ibang malalaking bansa tulad ng United States. Isang bagay ang sigurado, ang ugnayan ng China at Pilipinas ay patuloy na magiging mahalaga sa Southeast Asia sa mga susunod na taon. Naisip mo na rin ba? Bakit mahina ang Chinese military at ano ang nagpapahina rito? Sigurado akong naisip mo na yan. Ngayon, pag-usapan natin ang ilang mga dahilan. Sa mga nakaraang taon, ang People's Liberation Army ng China ay nagkaroon ng malaking improvement dahil sa tumataas na defense budgets. Mula 2000 hanggang 2016, ang military budget ng China ay tumaas ng humigit kumulang 10% bawat taon, ngunit bumagal ito sa 5 hanggang 7% bawat taon ayon sa mga source ng People's Republic of China government. Noong 2022, ang defense budget ng China ay umabot sa $230 billion, pangalawa lamang sa United States. Ang budget na ito ay nagpapakita ng malaking resources na inilalaan sa military. Para sa iba, ang build-up na ito ay nagbibigay ng dahilan para matakot sa posibleng labanan. Ang mabilis na modernisasyon ay malinaw na ebidensya na naghahanda ang China para sa digmaan laban sa United States. Sa ngayon, ang military ng China ay mayroong mga high-tech na mga weapon, pero ang kakayahan nilang gamitin ang mga ito ay hindi pa rin ganong kalinaw. Ang People's Liberation Army ay nahihirapan dahil sa lumang sistema ng pamamahala, laganap na korupsyon, at training na kaduda-duda ang kalidad, at iba pang mga issue. Si President Xi Jinping, ang chairman ng Central Military Commission, ay nagsagawa ng malalaking hakbang para tugunan ang mga kakulangan na ito at pahusayin ang kakayahan ng military na lumaban at manalo sa mga digmaan. Mula 2016, ang mga reforma na ito ay nagkaroon ng momentum, pero ang malaking tanong ay, handa na ba ang People's Liberation Army ng China para sa digmaan laban sa United States at mga kaalyado nito kahit na kulang sila sa karanasan sa pakikipaglaban? Ang isang mahalagang bagay na kulang sa PLA ay ang combat experience, at walang magagawa si Xi tungkol dito maliban sa makipagdigma, pero walang konsensus sa loob ng Chinese military o sa mga foreign analyst kung gaano kahalaga ito. Kung walang combat experience, ang kakayahan ng PLA sa pakikipagdigma ay nananatiling hindi napatunayan. Inamin ng mga autoridad ng China ang puntong ito noong mas maaga ngayong taon nang ang opisyal na pahayagan ng military, ang PLA Daily, ay kinondena ang tinatawag nilang peace disease. Ang debate kung gaano kahalaga ang combat experience para sa PLA ay madalas na nagpapalito ng dalawang magkaugnay ngunit magkaibang issue.
Ang una ay tungkol sa operational significance ng combat experience para sa military ng China. Sa madaling salita, gaano kalaki ang epekto ng kakulangan ng karanasan sa potensyal na performance ng PLA sa battlefield. Ang pangalawa ay tungkol sa strategic significance ng combat skill. Gaano kalaki ang epekto ng kakulangan ng karanasan ng PLA sa posibleng outcome ng mga may kinalaman sa digmaan.